Blessed Sunday sa iyo, mga kapatid. At ganun din for those who are watching on the internet. Blessed day for all of you. Now, alam po ninyo, tayo po we're doing a new series. Tamang-tama, alam niyo bakit? Kasi, ang bilis ng panahon, no? February na naman. So, ano pumapasok sa isip niyo pag Pebrero? Wow, siyempre, ano pa? Love. Pero ganyan na ngayon, ganyan. Para tatlo. Now, kasi, di ba sa JOY Jesus, others, and you. Now, alam po ninyo, lahat tayo somehow, gusto nating minamahal tayo. Tama? Sino sa inyo yung ayaw kayo, gusto nyo galit ang tao sa'yo? Obviously, nobody in his right mind who would desire for people to hate you. Ayaw natin yun. Gusto natin mamahalin tayo. Bakit? Kasi for some reason, may saya pag binamahal. Tama? Kaya pag ang tao, when they are being rejected or perhaps parang hindi mo nasisense na mahal ka, tanggap ka, malungkot, masakit sa damdamin. Kaya nga, ang ating series ay tamang-tama, Love and Joy, Discover the Connection. Kasi kung gusto mong maging masaya, kailangan maranasan mo ang pagmamahal. Ang problema, hindi mo alam yon hanggat hindi mo ipinapasa. Di ba? Malungkot yung love kasi naintindihan natin, kaya nasasaktan tayo sa bandang huli, ay yung pag-ibig na makasarili. Yung pag-ibig na ang focus tayo. Pero ang totoong pag-ibig, hindi ganoon. Mamay papaliwanag ko sa inyo, kasi yung ating naintindihang pag-ibig ay pag-ibig sa ilalim ng tinatawag ng fallen world. No? Pero ang pag-ibig na gusto nating ma-enjoy at talagang ma-experience at nais ipaadama sa lahat ng tao, yung pag-ibig coming from the eternal God. No? Kaya yun po ang ating pag-usapan ngayon. Alam niyo po ba, no, importante pong maging masaya palagi tayo. There was a study done. Actually, tinanong po si Dr. Michelle Murray ng University of Maryland ng Medical Center. Sabi niya, can a laugh every day keep the heart attack away? Diba? Yung bang pag masaya ka, yung tumawa ka araw-araw, lalayo ang pagkakataon na ikaw ay maatake sa puso. Diba? Now, sabi niya, maybe so. Yun ang sagot niya. Sabi niya, ayan, laughter, along with an active sense of humor, sabi niya, may help protect you against a heart attack. According to a recent study by cardiologists at the University of Maryland Medical Center in Baltimore, the study, which is the first to indicate that laughter may help prevent heart disease, found that people with heart disease were 40% less likely to laugh in a variety of situations. Sabi niya, compared to people of the same age without heart disease. Yun daw taong hindi mahilig tumawa, seryoso, laging malungkot, mas madali daw atakihin sa puso yan. O, tingnan mo yung katabi mo. Hindi pa inaatake yan, hindi pa. Tumatawa lang. The old saying that laughter is the best medicine definitely appears to be true when it comes to protecting your heart. Sabi ni Michael Miller, again, a doctor, director of the Center for Preventive Cardiology at the University of Maryland Medical Center, and a professor of medicine at the University of Maryland School of Medicine. We don't know yet, sabi niya, what laughing protects the heart, but we know that mental stress is associated with impairment of the endothelium, the protective barrier lining of our blood vessels. This can cause a series of inflammatory reaction that leads to fat and cholesterol buildup in the coronary arteries and ultimately to a heart attack. Sarap, no? Parang, wow! Isipin mo, for us who are experiencing the very love of God, imposibleng hindi ka maging masaya. For a Christian, for a Christian to say na hindi niya na-experience mahalin, ay nako, malaki problema mo. Hindi natin naintindihan ang Christianity. Kasi tingnan ninyo, sabi sa 1 John, the one who does not love does not know God. For God is love. Tama? So, imposible na if you know God who is love, hindi ka makakapagmahal, di wala kang joy kasi love fosters joy.
and joy fosters love. Parang ano yan interconnected Kaya naman, when somebody asks Jesus, ano bang pinaka-importanting commandment? Surprisingly, ang binigay ni Lord, dalawa lang. Sabi niya ganon. He said, you shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. And this is the great and foremost commandment. So, parang hindi pwedeng may kapalit si Jesus. When you say love, talagang todo ka dapat kay Lord, sabi niya. At hindi lang yun, tinuloy niya pa. The second is like it. Pareho lang. Kumbaga, para yung sinasabi ni J.I. Packer na isang coin nasa magkabilang side. No? Ito sabi niya, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophet. Alam niyo, kung titingnan nyo ng mabuti, yung pinaka-summary ng law, kung mahal mo yung kapatid mo, for example, kamahal mo yung kapwa mo, papatayin mo ba siya? Kaya, thou shall not commit murder, tama? Nanakawan mo ba siya? Hindi, thou shall not steal. Di ba? Dadayain mo ba siya? Di ba, hahangarin mo ba yung mga bagay na meron siya na kukunin mo na lamang nang walang paalam o aagawin mo pa sa kanya? Yun na, thou shall not covet. Napansin niyo, lahat ng utos na yan, nakaangkla yan sa bagay na tinatawag na loving one another. Kaya tama si Paul, nasabi ni Paul sa Romans 13, sabi niya, love does no wrong to a neighbor. Obviously, therefore, love is the fulfillment of the law. Kapag nagmamahal ka, sinusunod mo na yung batas. Alam niyo po ba yung salitang common sense? Bansin niyo, sabi nila, yung common sense hindi na common. Bakit? Kasi yung common sense, nakaangkla yan sa pag-ibig. Parang ganito, sino naglagay niyan dito? Di may matatalisod dyan. Somebody gets stumbled. Common sense naman, dapat hindi mo nilagay dyan. Nakuha ninyo? Andiyan pa kayo? Sabi, sino naglagay ng bag dito? Nakalagay na nga, no reserve. Common sense naman. Nakuha nyo? Parang hindi mo na, pagmamahal yun para naman, hindi kayo to sa ibang service. Hindi. Kasi nakaupo na kayo. Tinan mo yan. Yung mga nakatayo sa likod, mayroon pang bakante 3 dito. Ni-reserve nyo ba yan? Sorry. Meron pang upuan. Sabi niya, iba kasi nakatayo na lang. So anyway, balik tayo dito. So, ibig sabihin, kahit doon sa, halimbawa, sa cafeteria, di ba? Cafeteria, kainan yun. So yung kakain, wala nang maupuan. Parang, common sense naman. Bakit nilagay yung bag dito? Hindi kayo to kasi nakakain na kayo. So hindi kayo to, sa ibang service. No, what I'm trying to say is this. Kasi nga, yung word na yun, dapat love yun Ngayon, yung batas, basically, sabi nga ni Paul, ginawa yan para sa mga lawless, yung mga hindi sumusunod. Kaya nga, yung law is a tutor for us on how to live the Christian life. Habang wala pa yung reality, binigyan niya tayo ng tutor. Yung tutor ngayon ang magtuturo sa atin paano gawin yun sa buhay. But the moment life comes to us, the real love, the very God who is in us, yung tutor, hindi mo nakakailanganin. Nandyan na dapat yan. Nakuha po? Pero kailangan yan mag-grow. Hindi pwede, hindi yan automatic. Kailangan yan mag-grow kasi hindi inherent sa bagong buhay natin, kumbaga sa dati nating buhay, yung love, na sobra tayong selfish. Papaliwanag ko konti mamaya para mabilis na tayo. Pero ito lang. So, kaya binalagyan ng batas. Ganito yan. Halimbawa, napansin nyo doon, wala namang sinabi, okay. Kunyari, nakalagay doon, clay go. Clean as you go. Tama ba? So, ano ibig sabihin? Para sa susunod na gagamit, out of our concern and love for others, lilinisin natin bago tayo umalis. Tama? Tama po. So walang law doon. Ano lang yan? Parang clay go lang. Nakalagay lang doon. Parang sinasabi na sa atin how to express our love towards others. Hindi sinusunod. Halimbawa, mga pasaway. Hindi sinusunod. Ang gagawin na ganyan, if you do not clean the table before you go, you will be penalized by 1,000 pesos. Naging law. Napansin niyo ba? Kaya yung law, tutor yon para turuan ka paano express yung love.
But the moment love comes in, that law should no longer be necessary. Ang problema lang, because we are still in a fallen world, yung law kailangan pa rin. Naiintindihan? Andiyan pa kayo? Nasusunod na, para maliwanag sa atin. Kaya nga nakakatuwa, tingnan nyo, ang kalye natin, nakakatuwa, mapagmahal ang mga drivers natin. Kaya sa ibang bansa, pintura lang okay na. Pag solid line, alam nilang hindi na sila papasok. Tama? Sa atin, hindi pwede yon. Yan ay suggestion lamang. Kasi lahat tayo mapag-isip. Kaya, kailangan lagyan ng bakod sa gitna. Ano ko ha? Nakita niyo yung difference? Kasi nga, hindi natin masunod. Tayo, sobrang pasaway. Kaya, hindi ko ini-insulto mga Pilipino ha. Alam niyo naman eh. so yun ang challenge sa atin. No, saan nagsimula ng lahat ng yan? Bakit naggaganyan tayo? Kasi nahiwalay tayo sa pagmamahal ng Diyos. Bigyan kita ng konting kasaysayan. Ang kaaway ng pag-ibig ay kasakiman or selfishness. Kaya nga, sabi ng isang pag-aaral, na if you want to be miserable, bibigyan kita, ito lang daw ang kailangan mong recipe para maging miserable ka, sabi niya. Una, tingnan nyo lagi mo lang isipin ang iyong sarili. Sigurado yan, magiging miserable ka, sabi niya. Lagi mong kausapin ang iyong sarili. Lagang hindi na pagka-miserable nun. Lagi mong gamitin ang ako as much as possible. Di ba? Lagi mong salaminin ang sarili mo sa opinion ng ibang tao. Ano siya sabi niya? Ako ba tinutukoy niyan? Ayan, ganyan. Laging ganon. Tapos sabi niya, lagi kang makinig kapag talagang, samsamin mo na, habang pinag-uusapan ka, talagang, ako ba yun? Ako ba yun? Yan. Sigurado magiging miserable ka. Sabi niya, tsaka lagi kang mag-expect na you will be appreciated. Yung kailangan, pag may ginawa ka, magte-thank you. Pag di nag-thank you, ay, grabe sa mga tao to. Yun, sigurado, malulungkot. Lagi kang maging suspityoso. Ba't nakatingin to? Mangungutang siguro to. Kaya mga ganun. Lagi kang mag-iisip ng masama tungkol sa sarili. Kasi nga, suspityoso ka. Lagi kang mainggit. Lagi kang magselos. Lagi kang maging sensitive sa mga tingin. At huwag kang magpapatawad sa mga criticism. But lagi kang titingin sa mali ng ibang tao. Huwag kang magtitiwala sa iba. Palagi mong ipilit ang konsiderasyon at respeto para sa iyong sarili. Lagi mong ipilit na sila'y sumang-ayon sa iyo. Di ba? Dahil ikaw ang laging tama. Kasi may tama ka. Lagi kang malungkot pag hindi nagpasalamat ang ibang tao sa iyo. At huwag kang kakalimot sa mga serbisyong ginawa mo para sa iba. At sabi niya, lagi kang maghanap ng kasiyahan para sa iyong sarili. Huwag kang tutulong sa ibang tao hanggat maari. Mahalin mo lang iyong sarili, maging makasarili ka. Sigurado ko, yan ang recipe ng isang pagiging malungkot na tao. Now, you ask yourself, yan ay exactly opposite ng pag-ibig. Nakuha ninyo? Now, naalala niyo paano nagsimula yan? Nung nagkasalang tao and they turned their back on God, when they ate the fruit, the forbidden fruit, of knowing what is right and what is good and evil, ano nangyari? They realized that they were naked. Doon sila naging conscious sa sarili. Hubad ako. Dati hindi nila iniintindi yun. They just keep on serving. They don't even care that they're naked. But this time, because of sin, they were focused on themselves. At dahil doon, lagi na silang punong-puno ng takot at punong-puno ng kalungkutan. Naunawaan ninyo? Kaya, walang pag-ibig na hindi nakadikit sa kamatayan ni Jesus Christ. Ulitin ko. Kaya wag mo sabihin, I love you, nang hindi nakadikit sa death ni Jesus Christ, that is not love. That is sentimental. Kaya anything na love, kaya ang tao, ang love sa mundong ito, selfish pa rin. Looking for self-pleasure, looking for what will satisfy their lust, and they call it love. Hindi yan pagmamahal. Ang pagmamahal, nakaangkla yan na tayo'y maibalik sa Diyos. Kung hindi yun nakaangkla sa ganong direksyon, hindi yan pag-ibig. Now, tingnan niyo po, samahan niyo ako sa 1 John, bago tayo tumungo sa ating aralin ngayong hapon na ito. Gusto ko lang maging maliwanag to para madali natin pag-usapan. Sabi ng Panginoon Diyos, look at this.
By this, love of God was manifested in us. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sabi niya, nagpakita siya, nag-manifest. That God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him. Para mabuhay na tayo sa pamamagitan niya. Because we cannot live love. We cannot live that. It's impossible for any human being to love. Because although we have partial expression of love because we're created in the image of God, pero we cannot fully love. Nakuha ninyo? Kasi we're selfish people. Kaya without Jesus Christ, without Him living through us, if we are not to live through Him, wala, hindi tayo makakapagmahal. Nasusundan nyo? Sorry, kailangan kayong tulungan mag-isip ng mabuti. Now, in this is love. Sabi niya, eto yung pag-ibig. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ito ang pag-ibig. Hindi dahil mahal natin siya, kunit mahal niya tayo, binigay niya si Jesus bilang kabayaran, bilang pang-alis ng galit niya sa atin. Para hindi na siya galit, mahal niya na tayo. Okay tayo? At kung naintindihan natin yan, yan din ang ipapasa natin sa iba. Okay? Okay, now, kaya wala na yung mga, bakit ganon? Kung talagang will ni Lord, kung di will ni Lord, bakit ako na-in love sa tao na to? Walang ganon. It's a decision to make. Kasi kung yan ay damdamin na you have fallen into it, then you have no control. Hindi tayo utusan ng Diyos to love one another. Kasi hindi mo pwede iutos yan. Mahalin mo yan kahit ang gawin mo. Hindi ko nga siya gusto yan pa! Kailangan mahulog ka dyan. Diba? Parang, nakuha niya ibig sabihin, walang ganon. It's a decision to make. Kasi, kung hindi ang desisyon na sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, hindi natin kakayanin. And itong surprising, the moment you experience that, wow, yung joy hindi mahihiwalay. Because the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, di ba? Gentleness, faithfulness, and self-control. Ang sarap, di ba? Kaya gusto ko yung sinabi ni Pastor Peter, may papaliwanag sa inyo. Gusto ko yung sinabi ni Pastor Peter kanina umaga, sabi niya, if you love God, you will love others. When you love God and others, joy is a byproduct. Tama? That is the connection between love and joy, the fruit of the Holy Spirit. It is love and joy. Kaya loving God and others. Now, pero ulitin ko if you love God, but you will only have that if you understand that God loves you. Are you following? Kaya ang ating topic ngayon, knowing that we have experienced the love of God, in that premise, ano sinasabi ng Lord? Ano ating pag-usapan ngayon? Love God and others because God, being love, is the root and joy is the fruit. Okay ba yan? Gusto mo maging masaya? Sino gusto maging masaya dito? Yung mga di nagtaas ang kamay, ano gusto mong mangyari sa buhay mo? Matili malungkot. Kumawa ka naman. If you want to be joyful, then love God, love others. Are you following? Now, paano natin gagawin yan? Sa Philippians, itong ating titingnan. Sa unang kabanata, yung binasa po ni Marty sa atin, may tatlong bagay. Love God and others, we are to pray, encourage, and have a proper perspective. Okay ba yan? Kailangan tayong mag-pray, encourage, and have a proper perspective. Pagsimula natin sa prayer. Now, sa totoo lang, wala pong pag-ibig na walang komunikasyon. You can communicate without loving, but you cannot love without communicating. Tama? And prayer is communicating with God. If you love God, you will trust Him. If you trust Him, you will talk to Him. And alam niyo bang ang unang manifestation na meron tayong relasyon sa Diyos, na reconcile tayo sa Diyos? Ano sabi ng Lord? By the Spirit of God, we call Him Abba, Father. We cry out to Him, Abba, Father. Ang unang effect sa atin, bilang tayo tatawag to pray. Lord, di ba? And when we receive Jesus Christ, we pray to receive Jesus as our Lord. Kasi nga, it is our first expression. Kaya yung bata, nung pinanganak, anong first expression yan? Umiyak. And to cry out. Later on, habang nag-grow siya, anong titawag niya? Papa, Mama. O yung iba, Apa, Apachu. Hinanta na.
Nakuha ninyo, parang, wow, yung baby, tumatawag na. Ang saya-saya kaya ng magulang. Pag sabi, Papa, Dada. Ang saya-saya kaya, no. Ang saya kaya. Kasi nga, parang there's a connection. Nagkakaintindihan? Kaya mayroong prayer ka agad. Kaya alam mo, si Paul, alam niya yun, yung pagmamahal na yun, dahil alam niya may communication, mayroong pang alaala. Alaala. Kaya it's not about the gift, it is the thought. Di ba naalala nyo? Kaya ito, tingnan nyo. Paul, ito na, tingnan nyo si Paul. Paul and Timothy, bondservants of Christ Jesus. Being a follower of Jesus, you are called to be friends of God, friends of Jesus. And yet, sa kanilang idea, sa kanilang isip, this is how we express our love to the Lord. We never see or we never search for our identity somewhere else. Pag sinabi mong bondservant, I am totally identified to Jesus alone. He is my master. Yes, He is my friend. But to me, para sa akin, hindi ko lang siya friend, kundi master ko siya. He is my master and I'll just do whatever He wants me to do. His wish is my command. Ganun siya magmahal kasi love is dying to self. Kaya para si Simon, kahit parang kaya lagi nare-relate ang pagmamahal sa mag-asawa, napansin niyo ba yon? Pag bago mag-asawa yan, naku po, yung babae, for example lang, sunod yan. The man speaks and the woman listens. Di ba sabi nga sa yung theater act, pag sinabi, sweetheart, oh yes dear. You want coffee? Yes dear. Here's your coffee. May coffee. Later on yan, coffee na i-offer yan, hindi coffee, coffin. Ang labo! Di ba? Parang, teka. Ito yung coffee, agad-agad yan, sumusunod dyan. Bakit? Kasi ganun yung pagmamahal, yung nature. Gusto-gusto ko tayong paglingkuran. Tingnan nyo, yung mga babae, bago kayo mag-asawa, pinapangarap nyo, ipagmaplansya ko yan, ipaglalaba ko yan, ipagluluto ko yan, di ba? Ipagsisilbihan ko yan. Nung asawa na, walang silbihan. Iba kayo na! Ay, alam ko yan, nag-asawa na ako. Ang dami ko na na-counsel, nakita ko na yan. Parang totoong-totoo na parang willing ako to serve that person. Pero bakit? Kaya nga yung love na yun is expressed by I am a bondservant of Jesus. Whatever He says, His wish is my command. Di ba? Pero alam mo, pag yung pag-ibig malayo na, reklamo na ng reklamo, pag may sinabi, hirap naman inuutos ni God. Hindi ko kaya yan. Pag ganyan na yung heart natin, ay nako, baka nakalimutan na natin ang apoy ng init ng una nating pag-ibig sa Diyos. Are you following? Na tuloy tayo. And to all the saints in Christ. Sino sinusulatan niya? Mga saints. Mga buhay na tao yan, hindi patay. Mga buhay na tao yan. And sabi niya, saints in Christ Jesus, ang ibig sabihin ng saints, set apart for Jesus Christ. They have the same heart as ours. Ito yung mga tao na to na they see themselves in Christ, not in themselves, not in their career, not in their accomplishments, but in Christ. Diba? Kaya sabi niya, to the saints who are in Philippi, including the overseers, the deacons, so kasama sa sulat, hindi lang yung general Christians, the saints. Kaya pag sinabi yung saints, ikaw saint ka. If you belong to Jesus, you are set apart for Jesus Christ. If you live for Jesus, you're a follower of Jesus, you're a saint. Na? And itong sinusulatan ko, ikaw to, sinasabi ni Paul. At yung saint na yan, hindi lang yan, pati yung overseer, yung pastor, yung bishop, yung kung sino man nangangalaga dyan sa grupo na yan, siya sinusulatan ko. Baging mga deacons, mga nagdilingkod para sa kanila. And grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Ganon ang kanyang heart. And tingnan niyo si Paul. Alam nyo na nakikipag-communicate, say, I thank my God in all my remembrance of you. Ang sarap, no? Parang yung kanyang relationship with you, nakadikit si God. Napansin nyo, loving God, loving others? Lagi nakadikit yan. Yung Lord, Lord, thank you sa mga taong ito. Thank you. Tingnan ninyo, ilan sa inyo nag-a-attend ng D-group? So, yung iba, hindi pa nakakapag-attend. Hindi ka naman hinihusgahan. I pray that one day you will really make a decision to exercise love. No? Ganito yan. Yung sa D-group na yan, it is a group where, kasi laki natin eh. So, tayo, we will help to grow one another and fulfill the Great Commission as smaller body. Okay? Sa ganito, mahirap masabi, I love all of you. Mahirap yun. Kasi iba sa inyo manloloko eh. Hindi kayo. Naku, ano ba yan? Yun, wala rito. Kasi,
just to be honest, may mga dito, hindi naman talaga nagsaservice para sa Panginoon. Mga nagnanakaw lamang. Hindi kayo to ha, ibang service. Ang hirap naman ito. Pero kung ikaw yon, bahala ka na. Magsisi ka. Diba? Now, balik tayo dito sa usapan natin. So, when you come, so we want to help one another. Tama? We want to help one another and grow in the Lord. Kasi carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Yan sabi ng Lord eh. So sinusunod natin sinasabi ng Panginoon. So we help one another. So in a day group, most of probably, minsan hindi naman nakakatuwa lagi yung leader eh. Minsan yung leader yun ang laging absent. Tapos magre-reklamo tayo, magagalit tayo. Ano ba klase leader yan? Hindi naman nakakatid. Pero when was the last time you prayed for your leader? When was the last time you asked, kamusta siya? Ba't di siya nakaka-attend? Baka nagkasakit? Baka hindi makalabas ng ospital? Baka nasa ICU? Ang dami pwede nangyari. Baka nagkagulo yung pamilya niya. Kasi the first person to be attacked by Satan, leaders. But how are we praying for them? Whenever we remember them, are we remembering them to thank the Lord? Parang, Lord, thank you for this leader who once somehow sacrificed herself or himself for us to grow in our relationship with you. Di ba? May mga ganong tanong eh. Hindi lang yun, yung kasama natin mismo. Pinagpe-pray ba natin? Lord, salamat po talaga sa kapatid na ito. Lagi siyang present sa service. Lagi siyang present. Tsaka magkakainan kami. Ang sarap niyang kumain, Lord. Nakakahawa siya. O, di ba? Mag-thank you tayo sa Lord. Hindi yung, grabe yung lakas kumain, no? Parang di nagtitira. Di, mag-thank you kami. Appetite siya. Nakuha ninyo? Malay nyo, once a week lang siya kung kumain. Doon lang sa D-group. Di ba, naging service pa natin yun? Kaya, what I'm trying to say is this. Yung affection niya, grabe, Lord, I'm thankful to you, O God, remembering these people. Lord, I thank you. Then always offering prayer with joy in my every prayer for you all. Di ba, ang sarap? Just imagine if all of us here in CCF, whenever we pray for one another, sobrang saya ng ating puso. Lord, thank you kay Pastor Bong sa kanyang pagpipreach dahil ang haba niya mag-preach. Lagi kaming overtime. Hindi yung, grabe, lagi ng overtime. Paano na kami uuwi? di nakuha ninyo. Pero nakabalik ka naman. Di praise God. You're safe. No, kidding aside, I'm not excusing myself. But what I'm saying is this. Why don't we turn our prayers into thanking the Lord for each one of us instead of complaining before the Lord? Diba? Kasi magkakapatid tayo, imagine, yung taong katabi mo, ligtas, makakasama mo sa eternity. Pag-isipan nyo. Yung anak natin, sometimes we remember them, ang naalala natin yung mga hindi pagsunod. Ba't hindi natin naalala yung mga pagsunod nila? And let's thank the Lord for their obedience, for their willingness to study, kahit hirap na hirap sila. Hello? Nagpapasalamat tayo na yung asawa natin, umuuwi, kumakain, hindi sa ibang bahay. Di ba? Kaysa nagre-reklamo tayo, Lord, yung asawa ko, kain ng kain dito. Saan mo gusto kumain? Sa iba. Pag sa iba, hindi lalo sasaktan loob mo. Di ba? Mas masarap man luto niya kaysa sa akin. Sabi niya, oo. Patay. Di ba? Naintindihan ninyo? Kaya magpasalamat tayo. Kaya doon pa lang, maintindihan mo, yung alaala at saka yung pakikipag-usap at yung pagkangamusta, magpa-flourish ng pag-ibig eh. Kaya if we want to grow in loving God and loving others, then commune with God. Grow in communication with the Lord, in prayer, in the meditation of the Word, in being filled with the Holy Spirit. Then also praying for the rest of the members of your D group. I would not require you to pray for everybody dahil imposible yun. Dahil hindi nyo maalala. But at least in your small group, you pray for one another. And thank God for one another. Amen po? Don't only thank the Lord because you were blessed by that person. Thank the Lord because that life is saved. And that life belongs to Jesus. At kung hindi pa, an opportunity for that person to come to know the Lord. Are you following?
Kaya yung prayer, napaka-importanting indikasyon yan of our love. Tignan nyo ha, for God is my witness, look at the words, how I long for you all with the affection of Christ Jesus. This love, these feelings, this affection that I have for these brethren, is not something that I invented myself. It's not because they're good, because they're very affectionate people. No, because of the affection of Jesus Christ. And this I pray that your love may abound still more and more in real knowledge and all discernment. Ang prayer niya, mag-grow pa sila sa pagmamahal. Kasi ngayon, ang dami ng maling konsepto ng pagmamahal. Ano sinasabi nila? Pag mahal mo ako, agad-agad nakalabas na yung nguso. Manood ka ng sine. Mahal mo ako? Ano yan? Di ba kung mahal mo yan, di intayin mo yung kasal. Tuwan-tuwa nga ako nung kinasal anak ko eh. Nung magkikis na lang, sabi niya, hindi kami marunong. Bakit? They were pure from beginning to end. Hanggang sa dating ng kasal, they knew they preserved themselves for Jesus. Kakaintindi yan? Di ba, ang sarap ng pakiramdam na, wow, hindi sila marunong. Yung iba, expert na eh. Napanood sa YouTube. Pero the challenge is this, in this world, yung pagmamahal has nothing to do yung satisfaction of ourselves, but the satisfaction of God's glory. Kayo yung prayer, sabi niya, Lord, affection of Christ, and this I pray that your love may abound. Bakit? Tingnan nyo. Tingnan nyo kung bakit hindi kailangan tayong mag-grow sa pag-ibig. Ito ang pag-ibig, sabi niya. Everyone who hates his brother is a murderer. Tama? And you know that no murderer has eternal life abiding in him. So, you murderer, hate. Now, we know love by this, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. We need to grow in love. Tanong ko, tingnan niyo katabi niyo, handa ba kayo mamatay para sa taong yan? Tingnan niyo, hindi niyo matingnan eh. Parang, mukhang patay na, pastor. Ano ka ba? Tulog lang yan? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi niya, are you willing to die for that person? Wow! Mapapatay ko. Wag. Pag pinatay mo yan, hatred, brother, murderer. God wants us to what? To die for the person next to us. Are we willing? Ay, paano yan? Ang hirap naman ata. Alam niyo, simple natin. Sabi ni Paul, kapag kakain ka, at yung okay lang naman kumain ng karne based on knowledge, kanya lang, pag yan ay madistumble, yung kapatid mo, dahil sa pagkain mo ng karne, hindi mo na lang kakainin. Naku, kamatayan sa sarili yun. Tama ba? Kamatayan kasi alang-alang sa kanya. Kaya habang kumakain yung katabi mo ng manok, ikaw lumuluha. Manok. Ay, sarap pa naman. Alang-alang sa'yo, kapatid. Dahil mahal kita eh. Nakuha niyo ibig sabihin. Yun, ganun din sa pag-attend ng D-group. Minsan ayaw mo na umattend eh. Nakapapagod ako. Pero alang-alang sa kapatid ko, I need to be there. I need to be there. I want to encourage them. Di ba? Kasi I love them. Nakuha niyo? Lalo ako yung D-group leader. Nakuha niyo? Ako yung D-group leader eh. Lalo na. Sa totoo lang, ako as a D-group leader, there are times na pagod din ako physically. Minsan sasabihin pa nga ng tata ko eh, Papa, pupunta ka pa sa D-group mo? Oo, bakit? Di ba pagod ka na? Oo. Mahal ko sila eh. I need to be there. Nakuha niyo? Ganon din. Kung member tayo, ganon din. I don't wanna be late. Kasi I wanna be there. I love these people. I pray for them. Alam mo, simpleng maliit na bagay, akala, yung bang nag-usap kayo o magkita tayo, just for you to be there on time, is an expression of love. Grabe, aga ko magliligo, ang aga ko magbabiyahe, traffic. Dahil mahal ko siya, I'll be dead just to go there. Just to be there. Hello? Nagkakaintindihan? Sa asawa. Asawa mo nagre-request, sweetheart, inaanto ka na rin. Pakitapong mo na yung busura. Isama kaya kita. Pagod na ako ah. Pero hindi, that's death. Lord, I'm willing to die for my wife. I love her. Tatayo ako. Kukunin ng basura. Umiiyak-iyak pa. Kasi namatay eh. Di ba? Itatapon. Pagmamahal yun eh. Mga anak, pag inutusan kayo ng nanay nyo. Di ba? Ang hirap atang sumunod.
O ikaw na mag-usap plato. Sige na nga, mahal ko kayo eh. Di ba? Dami ka pang assignment eh. Pag bumagsak ako, kayo rin magagalit. You know what I'm trying to say? That's a choice. It's an everyday choice. Kaya we need to grow in love kasi bawat hakbang in our lives, the very step, is something that we should learn to express love. I'm telling you, hindi laging ganun. Yan ang struggle ko every day of my life. Yung gusto ko, yung ayaw ko, yung para sa iba, at para sa akin. Nagtatalo yan. Kaya we need to keep on growing, analyzing, praying to God. How will I put this into practice? How is this in real life? Yung mga, sa totoo lang, may mga pagkakataon, huwag kayong magagalit ha. Nakakapagod magpa-picture. Minsan parang, picture na naman. Ikaw na naman. Ang dami mo ng album. Nakuha mo na mula nung pagkabata ko hanggang sa pagtanda ko. Mula nung magsimula ako magpastor hanggang ngayon, ikaw pa rin. Ang saya-saya. Pero huwag niyo ma-misinterpret. No? Minsan, siyempre pagod ka rin minsan. Minsan may kailangan ka kausap. So kailangan mo sabihin, sorry ha, may kausap ako. Pero mararamdaman mo yung mga mukha. Parang, hi? Ayaw niya? Tapos mararamdaman mo yung dating, yung saya-saya niya magpapapicture, biglang, pangit ka naman eh. Yan ang nagbago. Ang saya-saya. Pero it's a reality of life. Naintindihan po ninyo? Hindi ko sinasabing yung ngiti ko, kunwari lang. Hindi. Ang sinasabi ko, there are times na minsan nag-struggle ka sa puso mo. Lord, bakit pa? Di ba? Ang dami naman, punta na sa Manila Zoo, nandun na naman ako eh. Nakuha ninyo? Are you following? Hindi ko sinasabing, yun ang lagi kong nasa isip. Ha? Baka magtaka kayo, ayoko na magpa-picture yan, pala nasa isip niya. Hindi ganon. There are times. Often times. times. Joke lang. So, ulitin ko. So we need to grow. Tingnan nyo. So sabi niya, so that you may approve the things that are excellent in order to be sincere and blameless until the day of Christ. Yun ang totoong pag-ibig. That I want you to be close to Jesus. Kaya ulitin ko, bakit ako nagpapapicture na rin? Dati ayaw ko eh. Sabi ng Lord, mas mabuti pang makonquer ang city kaysa makipag-ayos sa isang nasaktan na kapatid. For the sake of that brother or sister, Lord, madala lang kita sa Lord. Sige na. Kaysa naman tuwing titingin ka sa akin, ay, suplado yung pangit na yan. So hindi mo na marinig yung message, sayang naman, di ba? Pero alam mo yung mamang yan, nagpapapicture yan kahit ang sama ng hininga niyan. Pero okay na rin. Mabait. Nakuha niyo yung difference? All because of Jesus. All because of Jesus, nothing else. I want you to be drawn to the Lord. I want you to love Jesus. Yun ang idea niyan. All of us, titiisin ko na to dahil gusto kitang malapit kay Jesus. Gusto ko maranasan mo yung pagmamahal na nararanasan ko. Kaya sabi niya, having filled with the fruit of righteousness, which comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Di ba ang sarap nun? Wow! Kaya nga, sabi nga ni Martin Lloyd Jones, the prayers beyond any question. The highest activity of the human soul, man is his greatest, at highest when upon his knees, he comes face to face with God. So your love with God and love for others, lalo nag-overflow as you learn to pray for others and learning to commune with God. Are you following? Now, alam niyo po ba, yung mga tao na minsan ang hirap kasama, subukan nyo, ipag-pray nyo. Lagi. Huwag niyo ipag-pray mawala. Huwag niyo pag-pray kunin ni Lord. Huwag ganon. Ipag-pray niyo na yung gusto niyong makita sa Kanya, Lord, hindi siya palangiti. Sana makita ko siyang palangiti. Pag-pray niyo. And you will see the difference. Amen? Okay, good. So, naalala ko ganito magmahal si George Muller. He has 5 friends. And he prayed for them. Yung kanyang 5 kaibigan, after many months, one of them came to the Lord. After 10 years praying uninterruptedly, talaga walang tigil na pagpipray, 2 others were converted. It took 25 years para sa ika-4. And alam nyo, nung 93 years old na mamamatay na siya, yung isa hindi pa rin tumatanggap kay Lord. Kaya, nung
araw ng kanyang libing, nandun yung kasama niyang last na pinagpe-pray niya. Nung nilulubog na siya sa lupa, nilagay na sa lupa, biglang sumigaw yung mama. Alam niyo kung ano sigaw niya? Sabi niya ganito, "Oh God, be merciful to a sinner like me." He accepted Jesus at the very funeral of George Muller. Kaya huwag kang magsasawa. Pag-pray mo, ang Diyos pa rin ang sumasagot sa panalangin. And most of the time, our prayer outlives us. Kasi si Lord hindi nakakalimot. He's faithful in answering our prayers. Kaya huwag kayong magsasawa. Huwag tayong mga kamag-anak natin, pag-pray natin palagi. Number 2, encouragement. Encouragement. Alam nyo, napakaganda, no? Alam nyo, sa buhay, minsan nakaka-discourage ang ating mga kapatid. Sabi natin, God, ganito ba ugali nito? Ba't naman ganito to? Pero if you notice it, even Paul, when he was imprisoned, instead of these people getting discouraged because they found Paul as their parang, wow, he is our teacher, encourager, talaga ito, praying for us always, and yet he was imprisoned because of Jesus. So nakaka-discourage to some of them. Parang, Lord, ang labo, parang ba't ganito? Pero Paul was encouraging them. And in fact, kahit sa atin, minsan nadi-discourage tayo, parang, pinag-pray ko matagal, wala nangyayari. Itong kapatid na to, parang hindi nagbabago. Hindi. Listen to this. Sabi ni Paul ganito, "In view of your participation in the gospel from the very first day until now, for I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus." Ang sarap na, sabi niya, huwag kang magmadali. Hindi pa tapos si Lord dyan. Parang sabi niya, the Lord will perfect that person until the day He comes. Sabi niya, hindi yan magpabago until the day of Christ Jesus. Kaya relax ka lang. Kaya nga, gusto ko lagi sinasabi ni Pastor Peter sa amin, pinapaalala sa amin palagi, learn to see people not as they are, but what they can become in Christ. Minsan, nagsasawa na tayo sa kapwa natin. Ayoko na kausap yan. Ayoko na yan. Nakakainis lang yan. Hipokrito yan. Ilang beses ko nang pinagsabihan yan. Wala naman nangyayari. Ayoko na yan. Ay, itong asawa ko, wala nang pag-asa. Ilang beses ko nang sinabihan yan. Itong anak ko, wala na talaga pag-asa. Relax lang. Minsan nga, tayo rin, hindi rin tayo nagbabago basta-basta eh. Kaya sinasabi ng Diyos, teka, alalahanin natin to. Ano yung mangyayari dyan? In time, si Jesus Christ, tatapikin yan. May araw yan. Relax ka lang. So instead of complaining, i-encourage mo yung tao na yan. Parang ganito. Yung kaibigan ni Philip Yancey, sabi niya, pinagkwento niya kay Philip Yancey, alam mo ba, kasi medyo alcoholic to eh. Tapos nagre-recover. Pag ako na late sa church, pagdating ko, tinginan na lahat yan. Alam ko na sinasabi lang sa akin, you are not as responsible as we are. Nakuha niyo yung pakiramdam? Ay, grabe naman to, late. Iba naman sa damit, di ba? Grabe, tinaman naman yung damit yan. Ano ba yan? May ganun na kagad. Sabi niya, sa AA, sa Anonymous Alcoholic ba yan? Alcoholic Anonymous. Ano una? Alcoholic muna. Hindi kasi ako alcoholic eh. Pasensya na kayo. So, sa Alcoholic Anonymous, pag na-late ako, bigla silang tatayo. Yayakapin pa ako. Sabi niya, bakit? Alam ko, nag-i-struggle ka kung a-attend ka o hindi. But you have won it. You tried your best to be here. Kaya na-late ka. Grabe, no? Kasi totoo lang, ilan sa atin ang gano'n na pag ganyan, na-late lang sa D-group. Naku, salamat sa Diyos, dumating ka. Bakit? Alam ko, nag-i-struggle ka. Iniisip mo kung a-attend ka o hindi dahil gusto mo magpahinga na lang. And yet you chose to still come kahit late ka. I'm blessed with your life, brother. Di ba? Ang sarap pakinggan, ano? Na encouragement, parang, wow, o nga, no? Sana ganun tayo, no? Yung ma-exercise natin yung pagmamahal na yun because of the love of God. Kasi hindi tayo pinagsasawaan ng Diyos, eh. Hindi siya nag-give up sa atin. He's not giving up on us. Kaya kung iniisip mo parang ayaw na ni God sa'yo dahil nakakapagod ka na, lahi ka ng dapa, hindi ka sinusuko ng Diyos. Hanggat buhay ka, maintindihan mo yung kamay ng Diyos, lahi ka niyang hinahabol. Nagkakaintindihan? Pakisabi mo sa tabi mo, hindi ka din sinusuko ng Diyos. Kaya huwag ka sumuko. Tinan mo, tulog ka na. Wag! Pinagmamasdan ka ni Lord. Sabi niya, ang cute ng anak ko, tulog na tulog. Oh? Hindi ka niya sinusuko, promise. Now, look at this. Kaya napakaganda. Paano natin gagawin yan? So what should we do? Ganito tayo makipag-usap. Let no unwholesome word proceed from your mouth. Parang sabi niya, kung meron man kayo nasabing hindi maganda, tigilan nyo na yan.
wag niyong gagawin yan. Yan ang sinasabi niya rito. Yung mga bagay na hindi nakakatulong, nakakabuti sa tao, wag na. Wag mong ikalat o chismis pa. Kung may sasabihin ka na makakasira sa ibang tao, tigil mo na yan. Yan ang sinasabi niya rito. Tigil mo na yan. At sabi niya, but only such a word is good for what? Edification. Yung word na edifice. Diba? Yung nagbi-build. Para ka nagtatayo ng building. Kasi sabi nga doon, yung mga salitang nagbi-build, yung bang sasabihin mo, nakaka-build ba yan? Yung iba, maganda yung sasabihin. Hindi maganda yung tono. Pogi mo! Grabe naman to. Ewan ko sa'yo! Kahit anong ganda na sinasabi, pag yung tono, pangit, iba dating no? Nakuha ninyo? Iba. Kailangan yung make sure na yung nakakarating, nakaka-build ba ito? Alam niyo minsan sa mga mag-asawa, because you get so used to each other, minsan hindi na tayo maingat sa the way we talk with one another. Kasi isip natin, asawa ko naman, naintindihan niya na yun. Parang, pag sinabi mo, maganda yung motibo. Ayan, meron kang dumi sa mukha. Ano ka ba? Hindi ka naglilinis sa mukha mo. Ganun ang pagsabi. Sa halip na, meron kang dumi sa mukha. Meron kang itim dito. Ano ba yan? Pag asawa, ganda. Tingnan mo yung mukha mo, hindi mo tinitingnan. Tingnan mo sa salamin, ano ka ba? Ibang-iba yung dating, kaya ikaw naman mukha kang tanga. Bata ba ako? Nakuha niyo yung sabihin? So, ito sinasabi ko sa inyo kasi napapanood ko ito. Sa totoo lang, minsan di tayo maingat. Kaya pagka kumakain, pag anak natin, pag ibang tao, yung pagkain niyo po, nalaglag. Di ba? Pero pag anak naman, laglag ka ng laglag. Bawat butil ay napakahalaga. Napakaraming taong namamatay sa walang pagkain. Pero ikaw, laglag ka ng laglag ng butil. Sinisi na sa iyo ang buong famine ng mundo. Dahil sa isang butil na nalaglag. Nakuha ninyo? So, minsan, isipin natin, ano ba itong sinasabi ko? Nabibuild ba yung tao? Kaya gusto ko yung kwento ni Pastor Peter kanina umaga. Si Benjamin West, ito po si Benjamin West, siya po isang artist, kilalang artist. At sobrang nakakatuwa po siya kasi siya po ay isang American artist na in-appoint ng King George III as history painter. Biro niya, in-appoint siya. At naging presidente ng Royal Academy of Arts. Isa sa talagang one of the celebrated artists sa history. Alam niyo ba, paano siya nagsimula? Paano ka ba nagsimula ng maging pintor? Dahil sa halik ng mama ko. Kiss of my mom. Anong ibig mo sabihin? Isang araw, iniwan niya ako para alagaan yung kapatid kong si Sally. Hindi naman madali mag-alaga ng bata, di ba? Bata rin siya, hindi siya ganun katanda. Inalagaan ko si Sally. Ngayon, ang pagdating ng mama ko ay ang daming kalat. Hindi ko alam kung exaggerated ang kwento ko kasi narinig ko lang yung kwento kanina. Ha? Kaya lang, minsan exaggerated ate acting ko no? Pero di bali na, ang daming kalat. So na-imagine nyo na, tapon dito yung mga pinta, tapon dyan, dami-dami, kalat. Kung ikaw yung nanay, paano ka? Ano ang dating mo? Pagdating, sa totoo lang, sa common na nanay na nakikita ko, sigurado ko, yung kalat na yon dadami pa. Ano pinagagawa ninyo? Ba't yung kinalat to lahat? Nilalong dumami. Ikaw bata, sabi ko, alaga mo si Sally. Nakisali ka pa sa gulo. Nakuha ninyo? Pero ito, amazing, yung nanay nagpigil. Tapos tinignan. Wow! Si Sally! You painted Sally! Hinalikan niya yung anak niya. At dahil doon, na-encourage yung anak to become a painter. Diba? Alam nyo, ang daming potensyal ng mga tao sa paligid natin, but because we don't love God enough, we are not willing to follow Him by encouraging people for them to find their fullest potential. Hello? Tingnan niyo yung katabi niyo. Anong bagay nakikita niyong maganda na gusto niyong i-magnify sa tao na yan? Sabihin niyo lang. Hindi naman masama. Alam mo, nakakatuwa ka.
No? Ang saya-saya mo. Diba? Nakakatuwa ka. Alam niyo bakit? Tingnan mo sabi ni Paul, bakit ganun ang puso natin? For it is only right for me to feel this way about you all. Bakit? Because I have you in my heart. I love you in a sense. Since both in my imprisonment and in the defense and the confirmation of the gospel, you all are partakers of grace with me. Lahat tayo walang pinagkaiba. We are just recipient of God's grace. Hindi ako nakatanggap ng grace ng Diyos dahil mabait ako, dahil mas mabuti ako kaysa sayo, dahil mas magaling ako kaysa sayo. No, we are all just partakers of the grace of God. It is an unmerited favor, and I praise the Lord. Kaya dapat ko lang maramdaman to sa inyo. Dapat ko lang i-express to sa inyo. Dapat ko lang ipasa ko to sa inyo. Walang mas magaling sa atin. Lahat tayo ay nakatanggap lamang ng biyaya mula sa Panginoong Diyos. Amen po? Kaya dalawa lang ang choice natin. Ikaw ba'y maging encourager o hindi? Siguro mas mabuti pa, ikaw ba'y bubuyog o langaw? No? Kasi daw ang mga bubuyog, ang hinahanap niyan ay kagandahan ng bulaklak para kunin yung pong nectar niyan at maging tamis sa maraming tao. Nakuha ninyo? Pero ang langaw, ang pinupuntahan niyan, mga basura. Na pag kumalat siya, nagdadala ng sakit sa maraming tao. Kasi hindi sila nakaka-encourage. Ngayon tanong ko sa inyo, ikaw ba'y bubuyog o langaw? At alam nyo sa ngayon, katulad ng sinabi ni Pastor Peter kanumaga, palagay ko dapat assignment din natin yon. Humanap tayo ng tao na maging bubuyog tayo sa kanila. Hindi yung hindi ganon. Iba naman iba application mo eh. Hindi ganyan. Yung maging encouragement tayo. Itong linggo lang na to. Hanapin niyo yung mabuting ginawa ng asawa niyo, ng anak niyo. Encourage niyo at maging kasayanayan natin. Huwag yung puro mali ang hinahanap natin. Inaabangan natin yung mali. Ala! Huli ka na naman. Huwag ganon. Abangan mo yung magandang ginawa. Tapos encourage mo siya. Alam mo, nakakatawa yung ginawa mo. Nabe-bless ako sa'yo. Di ba? Okay tayo? Sino gagawa ng assignment? Oy, puro langaw ang marami dito, ha? Kapatid, ha? Ulit. Sino magiging mga bubuyog dito? Praise God. Konti lang ang langaw, dalawa na lang. And finally, perspective. Actually, it's a proper perspective. Kasi different people has different perspective in life. At normally, yung perspective natin is affected by our experiences or perhaps our education. Yung perspective natin affected by the suggestion of somebody else or someone that we please, no, parang someone we like to please, di ba? Minsan affected tayo or maybe our bad experiences, yung mga past experiences na meron tayo, mga traumatic experiences. Ang malungkot pa sa traumatic experiences, hindi basta nakakalimutan yan. In fact, hindi nakakalimutan yan. Kailangan mong malagpasan yan, di ba? And kung hindi maaayos yung perspective na yon, naapektuhan. Kunyari, minsan kaya tayo suspetsyoso sa ibang tao at hindi natin ma-express yung love ng Panginoon Diyos kasi nga, isip natin, ganyan na talaga yan. Lalo na tayo, may tendency na yung taong kinakaharap natin, lagi ang bisihan natin ng pagtingin sa kanila ay yung kanilang nakaraan. Naunawaan po? Hindi natin sila bigyan ng puwang na pwede sila nagbago along the way. Ang tingin natin sa kanila yung noon pa rin ng alaala ng nakaraan. Tama? Kaya tuloy, yung ating expression ng pagmamahal para ng Diyos, para sa kanila, naapektuhan. Halimbawa, pag nakita mo ako, kunyari ako, nakita ako ng lola ko. Si Tutoy, Tutoy pa rin ako kahit ang laki-laki ko na. Napansin niyo ba yun? Sa tingin niya, ako pa rin yung Totoy noon na walang isip, na laging napapagalitan. Hindi niya naisip na, hindi na po ako si Tutoy. Anak ba? Minsan ganun pa rin tayo sa ating mga anak. Kahit yung ibang sa ating mga anak, college na. Ang tingin pa rin natin mga bata, o yung baon mo, dala ka ng baon mo. Matanda na yan. Kaya na niyang kumain ng baonan. Diba? Huwag masyadong, so naapektuhan pati yung pagtingin sa sarili, naapektuhan. So yung perspective, napaka-importante. So, paano natin maaayos yan? If we belong to God and we love God, obviously we want to see things from God's perspective. Tama po? Mahal ko si God eh. Gusto ko makita yung paraan niya, pagtingin niya sa tao. Kaya nga, ang pagmamahal sa mag-asawa, halimbawa lang, hindi titigan. Kaya sabi nga ni Antoine Saint-Exupéry, love is not gazing at each other. It's looking towards the same direction. Bakit? I need to see my wife
from God's perspective. Anong tingin ng Panginoon sa asawa ko? Hindi anong tingin ko sa asawa ko. Di ba? Ganon din yung asawa ko. Anong tingin ng Panginoon sa akin? Hindi anong tingin niya sa akin. Kasi yung tingin niya sa akin, ano yan limited Nakuha? Pero yung tingin, bakit namatay si Jesus para sa tao na yan? Bakit si Jesus mahal niya yan? Bakit si Jesus pinili niya yan? Ganon, titingnan mo siya from that perspective. Diba? Ganon din sa inyo. If I look at you, I should look at you from the perspective of God. Why did God love you? Why did God die for you? Nakuha niya ibig sabihin? There is something in you that God was willing to sacrifice His own Son. So I need to see you from that perspective. Kaya maapektuhan yan, paano? By learning to trust His Word, to study His Word, as in, to trust in His promises, and to trust in God's character. Importante yun. Kaya naalala ko, lagi tinuturo sa atin ni Pastor Peter yun, our thinking affects our emotion, and our emotion will affect our action, and obviously, it will affect our experience. Tama ba? So, sa atin, importante yun. Ano ang tingin natin sa pinagagawa ng Diyos? When God says, love your brother, love your sister, love your brethren, minister to this person, I want them to be saved. Anong nakikita ng Diyos na hindi natin nakikita? Bakit minsan wala tayong pakialam sa buhay ng ibang tao? Kasi hindi natin nakikita that God wants to save this person from the worst as in experience that he would have if he has no Jesus. Parang, iniisip ko to, para iwan ng Lord ang comfort ng heaven, para iligtas ang katauhan, matinding kaparusahan ang ating haharapin pag hindi niya tayo niligtas. Na parang siya lang ang tanging solusyon. Sobrang sukdulan ng ano kayang kaparusahan yun. Nakuha ninyo? Kaya si Paul, when he was in prison, imagine na nakulong na siya, ang kanyang perspective pa rin, kakaiba. Tingnan ninyo, samahan niyo ako sa Philippians. Balik tayo sa Philippians 12. Now I want you to know, brethren, that my circumstances have turned out for the greater progress of the gospel. Ang kanyang nakikita, yung pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Yung gospel, the good news, the only hope of humanity. Kasi sabi niya ganoon, itong circumstansya ko, nakulong ako, not because of crime, but simply because I followed the Lord. Parang labo naman ni God, sumunod na ako sa iyo, tapos nakulong pa ako, labo naman ito. Kasi sabi niya, hindi. Yung circumstansya na yun, sa totoo lang, is a greater progress of the gospel. Parang lalo pang nag-advance yung kingdom ng Diyos. Lalo pang napaabot ko sa marami yung mensahe na magandang balita ng Panginoon. Napansin niyo yung love, lagi nakadikit sa gospel? Now, balik tayo dito. So that my imprisonment in the cause of Christ has become well known throughout the whole Praetorian Guard and to everyone else. Now, ano yun? Sino ba itong mga Praetorian Guard na ito? Ito mga Praetorian Guard, ito yung mga elite guards. Ito ay mga grupo ng mga bantay, hindi ordinaryong bantay. Ito yung makakalapit sa emperor. Ito yung malapit sa, kumbaga sa palasyo. Isipin nyo, shifting sila. Magpapalitan sila. Every 12 hours, palit. No, in their mind, bilanggo nila si Pablo. Sa isip ni Pablo, bilanggo ko sila. Kasi wala silang choice. Makikinig sila sa message sa akin. Hindi naman siya nandoon. Parang sabihin sa bilanggo, God, labo naman ninyo. Kinulong niyo ako dito. Wala naman akong kasalanan. Ba't kayo ganyan? Unfair kayo. Hindi ganun ang sinasabi ni Paul Sa kanya, hindi na-advance yung gospel. Ang sasabi niya, kamusta na kayo? Kamusta ba ng buhay niyo? Buti, dito kayo ngayon. Hindi kayo napalaban sa gera. Sabi, kung mapalaban kayo at mamatay kayo, alam niyo kung saan kayo pupunta. Napansin niyo ba yun? Hindi ko alam kung ano usapan nila, baka lang. Pero kaya tuloy, thank you Paul, thank you. Dinabalita nila ngayon sa taas. Pati asawa ni Caesar nakakilala sa Panginoon Diyos. Ang daming mga leaders na nakakilala sa Panginoon. Bakit? Nakarating doon yung mensahe ng Panginoon Diyos. Kaya minsan, yung mga pangyayari sa buhay natin, sa halip na magreklamo tayo, isipin natin, ano ang koneksyon yan sa divine appointment ng Panginoon? Bakit ako nagkaroon ng ganitong problema? Baka nais ng Diyos, makausap mo yung doktor na magsisilbi sa'yo. Naalala ko, may doktor na tumingin sa akin sa lalamunan. Sabi niya,
parang may cancer ka ah. Sabi niya, ganun ba? Talaga? Sabi niya, hindi ka ba natatakot? Ba't ka natatakot? Ano ka ba? Ikaw, natatakot ka ba? Sabi niya, dapat natatakot ka. Kaya pala siniran ko ang gospel, hindi tumanggap sa Lord. Kasi, ba't ka matatakot? Lahat mo tayo mamamatay ah. Parang malungkot na iba sa inyo. Kahit ayaw mong tanggapin ang katotohanan, lahat tayo mamamatay pa rin tayo. Wala exempted dyan. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, alam mo, mamamatay din ako. Lahat naman tayo walang exempted dyan. Ang tanong lang, handa ba tayo? Naku ha, kaya dapat ang ating naiisip sa mga problema, ano ang palatuntunan ng Diyos para sa problema na yan. Bago magpatuloy, pakinggan natin muna itong testimony na ito ha, para makita natin sa totoong buhay, sa ngayon, pwede pa rin maranasan yan. Okay po? Panoorin po natin ang patotoo ni Sister Ellen. The year 2003 was a turning point in my life. I had experienced 2 ectopic pregnancies, which led to the removal of both my fallopian tubes, making natural conception impossible. I grew up believing that God is good, but in my pain, I wrestled with questions I never dared to ask before. Lord, why did you allow this? Am I being punished? What am I supposed to do now? I became angry, bitter, and envious inside. One day, while I was waiting for a job interview, someone handed me a copy of The Purpose-Driven Life. The question on its cover caught my attention. What on earth am I here for? I remember staring at it, thinking, what purpose could a barren woman like me possibly have? I got the job, and I thought maybe this is my purpose, to work and build a career. But God had a far greater plan. A colleague of mine shared the gospel with me. I had heard it before, but this time it was different. Something shifted in my heart. I realized that I wasn't just physically broken. I was spiritually lost. My greatest struggle wasn't about my inability to bear a child. It was about a deeper emptiness that no child, achievement, or dream could ever fill. The good news showed me the overwhelming love of Christ. He had given his life for me, not because I had done anything to deserve it, but simply because he loved me. In response, I repented of my sins and surrendered not just my pain, but my whole life to Jesus. With that surrender came a change in perspective. As I walked with him, he showed me that my completeness wasn't found in motherhood, marriage, or success. It was found in him alone. In 2007, with the support of our family, my husband and I had the opportunity to undergo in vitro fertilization. It was physically and emotionally challenging, but we stepped out in faith. We had several embryos and tried multiple transfers, but all our attempts failed. Each failure was painful, yet unlike before, I was no longer hopeless. This time, I knew whom to run to. Taking God's no was difficult, but he reminded me that his plans were always for my best. He had given me a new perspective, that whether or not I became a mother, my identity and purpose were secure in him. Though my heart still carried the longing for a child, I understood that God's no, or not yet, is never without a purpose. In 2013, God opened the door for me to serve in CCF as a staff member under the office of Pastor Peter, and later in Women to Women under Ms. Diana. My more than 10 years of serving the Lord in CCF gave me countless opportunities to discover how God had gifted me. My life is not defined by what I lack, but by how God can use me to bless others. I found joy in serving, sharing the gospel, discipling, and loving the people he placed in my life. In January 2023, we received a notice from our fertility clinic about our one and only remaining frozen embryo from our 2007 IVF procedure. It was our last chance, an opportunity we never planned. The pain of miscarriages and multiple transfers in the past resurfaced. I wondered if I had the strength to go through it again. Miss Diana spoke words that I now know were God's gentle nudge at that time.
Don't close the door on the possibility. Give the Lord an opportunity to answer as you seek Him. If He says yes, it's a win. If He says no, it's also a win. Once again, God was asking me to trust Him, not the outcome, but Him. So my husband and I prayed. We laid everything before the Lord, surrendering to His will as we proceeded with the embryo transfer. Fast forward to today, me and my husband are grateful parents to our 9-month-old baby boy, Isaac. Praise God. He is a living testimony of God's perfect plan. Looking back, I see how different my perspective has changed when I gave my life to Christ. Before, I thought my life was over when I lost my ability to conceive. Now I realize the true life began when I encountered and experienced the love of God. Before, I believed that joy could only come from having what I had lost. Now I know that true joy is found in trusting God's plan and embracing His purpose for me. Before, I thought my story was defined by barrenness. Now I know my story is all about God's amazing grace and faithfulness. As I step into this new season of being a full-time mom and wife, I hold on to the same truth that has carried me through every high and low. God is good, His plans are perfect, and whatever comes next, I know that my greatest joy and fulfillment will always be found in Him alone. To God be all the glory, honor, and praise. Praise God. Nakakatuwa, no? Binigyan siya ng anak, ang pangalan niya Isaac. Di ba? Pero alam niyo, kailan siya binigyan ng Diyos? Kung kailan may na-realize na my life is not about my accomplishments, my achievements, not by being a mother, whatever. Sabi niya, kay Jesus lang. As long as we see Jesus as the center of our lives, hindi natin maintindihan how we can be a blessing to other people. Kaya nung nakita niya, ang sarap pala maging blessing sa ibang tao. And yet, ang Diyos, hindi pa rin tapos. Binigyan pa rin siya ng anak. Hallelujah. Amen po? Now, anong ibig sabihin nito? Balikan natin itong and the most of the brethren trusting in the Lord because of my imprisonment. So, hindi ko iti-take to against God or against anybody, kundi have far more courage to speak the word of God without fear. Dahil dito, lalong tumapang yung mga kapatiran na mag-share ng gospel. Dahil dito, yung gospel, yung kingdom ng Lord, lalong na-advance. Kaya nga ang ganda ng sinabi ni Pastor Peter na flow chart. Sabi niya yung circumstansya at tama yung perspective, dadala tayo sa tamang action na laging equal doon sa purpose ng Diyos. Are you following? Kaya ang idea, if I love God, then siya ay sovereign. Tama ba? If He is sovereign and He is all-knowing, He knows what is best for me. And surely, because of His sovereignty, He can accomplish what is best for me. Tama ba? Tama ba? And kung siya ay sovereign, makapangyarihan, and loving siya, obviously, ang kanyang heart sa akin is always for my good. So He will not allow anything that is not good for us. Kaya all things work for good for those who love God and walk according to His purpose. Kaya sa halip na magreklamo tayo, ano ba nangyayari sa akin? Teka Lord, mahal mo ako eh. Pinahintulot mo to eh. May purpose ka. So ba't ako magre-reklamo? Dapat nga matuwa ako dahil makikita ko ngayon kung paano mo i-unveil yung surprise mo sa akin. Amen? Nasusundan? Ay, parang ano yung pinapalakpak nila? Hindi. Ulitin ko. Kasi ang Diyos natin, mahal ka. At dahil doon, pag tinignan natin, Lord, dahil mahal mo ako, hindi ako mapapahamak. Now, listen to this. Ang problema natin, kaya hindi natin makita si God ng mabuti, hindi dahil maliit si God, kundi dahil malayo tayo kay God. Ang eroplano, maliit tingnan sa malayo, pero ang laki niyan pag malapitan. Ganon din ang Diyos. Minsan, ang liit ng Diyos sa ating mga pananaw. Kasi ang layo natin sa Kanya. Subukan nating lumapit nang makita mo na ang problema natin ang liliit kumpara sa Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Kaya, sabi ng Panginoon, sabi niya, that most of the brethren trusting in the Lord because of my imprisonment have far more courage to speak the word of God without fear. Some, of course, are preaching Christ even from envy and strife, but some also from goodwill. So, hindi ko makontrol yan.
masamahin ka lang, purpose, hindi ko na po problemahin yan. Dahil wala na sa control ko yan eh. Pero isang bagay lang. The latter do it out of love, knowing that I'm appointed for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition, rather than from pure motives, thinking to cause me distress in my imprisonment. Hindi ko na yan po problemahin. Kasi malayo na sa control ko yan. Nakakulong ako, wala akong magagawa. Pero ito lang ang isakasaya ko. Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed. And in this I rejoice, and I will rejoice. Para sa akin, madala lang yung mensahe ng kaligtasan ng tao, which I care more, which God cares for these people. Masaya na ako doon. Kasi kung sa totoo lang, kahit masama motibo nila, hindi naman sila makakalusot kay God. O makakalusot sila sa akin, pero hindi sila makakalusot kay Lord. Kaya huwag nyo nang problemahin yung hindi nyo kontrolado. Ang isipin natin, ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen po? Andiyan pa kayo? Now, kaya naman, ano sinasabi ng Diyos sa atin? Kaya gusto ko yung kinentry. Kasi si Pastor Peter, kwento niya to dahil nakausap niya pa raw eh. Actually, nabasa ko lang siya in Torture for Christ. At ito pong maman to, si Richard Wurmbrand, sa Russia to, talagang grabe ho, pinipersecute sila. Pero hindi niya sinuko si Jesus. Sa totoo lang, lagi pa siya nagpipreach. Itong sabi niya, tuwa ko sa sinabi niya, it was a deal. We preach and they beat us. Sabi, nag-preach kami, gulpi kami. We were happy preaching and they were happy beating us. Masaya kami nagpipreach, masaya naman silang ginugulpi kami. Kaya, everyone was happy. So, ang mahalaga, lahat kami masaya. Hindi niya siya, lagot kayo sa akin, mamapatay din kayo ng Panginoon Diyos. Walang ganon. Masaya kayong ginugulpi kami, masaya kami nagpipreach. Everybody's happy. Hallelujah. Di ba? Ang sarap ng ganong buhay na parang ang gaan ng buhay mo. Bakit ganon na lang siya? Tulad din ni Paul, itong sabi niya, for I know that this will turn out for my deliverance through your prayers and the provision of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and hope, that I will not be put to shame in anything, but that will all boldness, Christ will even now, as always, be exalted in my body, whether by life or by death. Isa lang iniisip ko, itong katawan na to, magbigay kalwalatian at karangalan sa aking Panginoong Diyos. Yun ang pag-ibig. Nagkakaintindihan? And look at what he said, for me, to live is Christ, to die is gain. Alam niyo, maraming tao hindi makapagmahal at hindi lang ma-enjoy ang buhay. Kasi if we are to live for wealth, mawawala yun. Mapupunta lang yun sa mamanugangin ninyo. Joke lang po. Mapupunta lang sa ibang tao na hindi nyo alam kung aalagaan nila o hindi. Nakuha ninyo? We are to live for what? For fame? Makakalimutan ka din. Meron akong, nag-perform ako ng funeral service sa isang 92-year-old na kilala at sikat na tao. Hindi mo na rin maalala ngayon. It's fleeting. Kaya to live for fame is loss. Sabi niya, relationship. The person closest to you hurts you the most. Hello? Yun bang for me to live for that relationship? Iba sa atin, parang patay na patay tayo. Hindi masamang mahalin ng ating asawa. Pero dinadaya ka, tapos ikaw naman ang magtumingin ka ulit kay Jesus. Di ba? Wag ka mabuhay para lang doon sa asawa mo. Mabuhay ka para kay Jesus, then you will see. Kasi pag mabuhay ka sa asawa mo, wala rin. It's a great loss at the end. Kaya ang tanong sa atin ngayon, kanino ka nabubuhay? Kanino ka bumabangon tuwing umaga? Huwag naman Nescafe. Huwag. Sana pare-pare tayong sasabihin, for me to live is Christ, to die is gain. Kaya kanina po, kausap ko po si Pastor Erwin. Very close po sa amin si Pastor Erwin. Tinulungan niya po ako sa ministry, to start all over again. At yung kanya pong asawa, si Ate G, nung nagkaroon siya ng cancer, tinanong siya, how does it feel to have cancer? Sabi niya, alam mo, wala akong talo. If I die with Jesus. I'm with Jesus. If I live for Jesus. Kaya kahit saan ako pumunta, panalo. And I pray for all of us
May we have that kind of life and perspective where we can love. Hindi tayo natatakot madaya ng ibang tao. Hindi tayo natatakot matake advantage tayo dahil bakit? Isa lang alam natin. Si Jesus ang mahal ko. At dahil mahal niya ako, gusto ko ring maranasan yung ang pagmamahal niya para sa iyo. Kaya for me to live is Christ, to die is gain. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Ito nga, bago tayo mag-end in prayer, tanungin lang sarili niyo, kanino ka ba talaga nabubuhay? Talaga bang kay Jesus? Or someone else? And sigurado ko, if you're not living for Jesus, ang ending is loss. And I pray today, please make a commitment. Lord, allow me and help me to live for you that I may gain when I die. Because every one of us has ending in this world. And I pray, Lord, talagang masasabi namin that in you we have joy. Because you are the center of our lives. And we are your instrument to reach out to others. Father God, because we are here to live for you. Kapatid, kung hindi ka pa sigurado, why don't you surrender your life to Him and say, Lord, for me, I want to say, with great confidence in my heart, with great conviction in my heart, for me to live is Christ, to die is gain. Kapatid, kung yun ang puso mo, pakitaas mo ng kamay mo sa Panginoon Diyos. Lord, I want to live for you. Yes, hallelujah. Yes, huwag ka maya. Yes, between you and Jesus. Yes, hallelujah. Maging po nasa balcony, upper balcony. Sabi mo, Lord, for me to live is for you, Lord Jesus. And thank you, Lord, to die is gain. So as I'm living, allow me to live for your purpose. Allow me to live for your glory. Kaya sa mga nagtaas ng kamay, may you just declare this to Jesus, Lord, I surrender my life to you. I want to live for you. And Lord, thank you for dying on the cross for me. Thank you for, Lord, for paying for the penalty of my sin. And thank you that you rose again from the dead and you have given me a new life in order for me to live for you. Help me, Father God, to be a blessing to many others. Help me, Father God, that my life will be a channel of your love, that they will experience your redemptive plan, O God, your salvation. And I pray, Lord Jesus, that I will look forward to the very gain that you promise us, that if we lose our lives for you, we will find it. Thank you, Lord Jesus, that you are my life, you are our lives, and Father, I pray, not only for those who raised their hands, but for every family we represent here, allow us all to live for you and to really die with you. And it's a great gain having you, Jesus, as our Lord, as our Savior, and as our life, the very love of our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jerel Pilarta mula CCF Communications at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw. Salamat po sa mensahe. Kamusta po kayo? Mabuti naman, mabuti sa biyaya ng Panginoon Diyos. Praise God. Para po sa ating question number 1, kadalasan ang mga panalangin natin ay tungkol sa ating kapakanan at mga pangangailangan. Pero alam din natin na ang pagdarasal ay napakahalaga sa paglago at paglalim ng ating pagmamahal sa Panginoon. Paano ba manalangin ng mas ayon at kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos? Ayan. Ako, napakagandang tanong yan, Jarel. Alam mo, sa totoo lang, ang ating Christian life naman ay proseso. Nag-grow tayo dahan-dahan. So normal lang yon. But as we are growing in the Lord, and as we are meditating on His Word, learning from the teachers na binigay ng Diyos sa atin, kasi binigay ng Diyos yan to equip us for the work of service. So sabi nga ng Bible, and He gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers to equip the saints for the work of service. So as we are growing in our relationship with God, in our spiritual lives, unti-unti natututo tayo on how to pray. For example, yung tinuro ni Jesus na prayers, yung tinuro niya sa mga disciples. Diba? Simula nun, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Doon pa lang sa unang bahagi, puro sa Diyos At saka palatuntunan ng Diyos. So, sa una, parang hindi ko magets yun
Kasi tayo, pag nag-pray, una kaagad yung either humingi ng tawad o humingi ng tinapay. Diba? Pero mapapansin mo, bandang huli pa yung tinapay eh. Pero yun ay nagmamature ka na in your relationship with God na doon mo na naintindihan na yung buhay mo is for the Lord. Kaya ang priority mo, yung purihin ng tatay mo, si God, at pagkatapos yung kanyang kalooban, na yung kanyang kaharian talaga maghari sa ating buhay. At ganun din, ma-advance yung kanyang kingdom. So from there, doon mo lang ma-realize, hihingin ko yung tinapay para hindi na ako namumblema doon para ma-advance ko yung kingdom ng Diyos. Pati yung relationship ko sa ibang tao, kailangan magpatawad ako tulad ng pagpapatawad sa akin ng Panginoon. Pati yung kalaban ko sa tukso at saka ipapasa Diyos ko na para hindi na maging hadlang sa pag-advance ng kingdom ng Diyos. So you're growing. So hindi siya automatic, but doon ang ating direction. Kaya huwag ka ma-discourage kapag meron kang ganung paunang experiences. Praise God. So, hindi siya overnight, Pastor, no? Oo. Parang proseso talaga. Praise God po. Para sa ating question number 2, natutunan namin na napaka-importante na mag-encourage sa kapwa upang lumago sa pagmamahal namin sa kanila. Ngunit paano kami makakapag-encourage kung kailangan naming ituwid ang pagkakamali, idisiplina o i-correct ang mga mahal namin sa buhay? Siguro naman sa buhay natin, hindi naman tayo palaging nakakita lang ng mali. Madalas lang ang ating concentration ay ituwid yung mali. Pero maganda rin matuto tayo na i-encourage natin yung mabuti. Kasi parang ang nakasanayan natin, even in our training sa pamilya, yung negative reinforcement. Yung kumbaga tinatawag nila doon, reverse psychology na mo to para matulak mo sila sa kabutihan. Pero ang Panginoon Diyos hindi eh. Ang kanyang utos is encourage. Kasi sa Panginoon, tulungan mo muna siyang makita niya yung mabuti, tapos yung mali, isa ka mo ituwid. Hindi ko sinasabing wag mo ituwid eh. Ang sinasabi lang ng Panginoon Diyos, mayroong tamang timing. Kaya kahit sa parenting, mas maganda yung 90% na nagpupuri ka sa mga magandang ginawa ng anak, 10% lang correction. At kung magko-correct ka pa, may tinatawag tayong kiss, kick, kiss. Yung mga gano'n, di ba? Pakita mo na yung magandang bagay na nagawa niya. Tapos i-correct mo, saka mo ibalik ulit sa maganda niyang ginawa. Para hindi nakakonsentrate sa mali. Kundi, ma-encourage siyang gawin yung mabuti. Kaya nga, isang advice nga sa marami, hulihin natin yung paggawa ng tama, it-appreciate natin. Tapos yung mali, parang kumbaga, ituwid lang natin kung kinakailangan. At para sa ating last question, paano namin masisigurado na ang pananaw namin ay ayon sa pananaw ng Diyos, lalo na sa mga bagay na hindi klarong nakasaad sa Biblia? Ayan, yung tinatawag natin mga gray issues, no? Parang paano natin malalaman? Alam mo, ang ganda lang, ang pinaka-utos talaga sa atin ng Panginoon Diyos is to love one another as Jesus loved us. Siguro kung hindi ka sigurado sa issue na paano ba ang tama rito, no, in terms of let's say yung mga specific na command, laging tatanong sa sarili mo, what does love require of me? Paano ako ipapakita yung pagmamahal ni Jesus sa sitwasyon na ito? So mas madali na siguro isipin yon na parang yun, hindi na nakadepende sa letter of the law, kundi sa heart ng law. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Pasta. God bless.